Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng lolo ng kapitbahay ko na itago na lang natin sa pangalang Gregorio. Taong 1985, Hinabangan, Samar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang magsasaka at manggagamot si Mang Gregorio. Meron itong 2 anak at sa kasamaang palad ay namatay ang asawa nito noong ipinagdadalang tao itong kapatid ng kapitbahay namin. Nakatira ang mga ito sa paanan ng bundok. Simple ang buhay pero masaya naman. Marami din ang nakatira sa paanan ng bundok na yon. Gawa ng naroon kasi ang karamihan ng mga pinagkukunan ng hanap buhay ng mga ito. Kung di nyo kasi na itatanong, ang pangunahing hanap buhay dito sa amin bukod sa pagsasaka ay pagbebenta rin ng mga bungang kahoy, gulay at iba pa. Di naman gaano karamihan ang mga nakatira sa nayong yon. Yung iba kasi doon talaga lumaki at piniling lumayo upang makaiwas sa mga nangyayaring hindi kaaya-aya doon. Marami-rami din kasing nagsasabi noong mga panahong yon na ang mismong nayon na tinitirhan nila Gregorio ay isa ring pugad ng mga aswang. Paminsan-minsan nga ay napagkakamala na siyang aswang sa tuwing pumupunta siya sa bayan. Hindi aswang si Mang Gregorio, bagkus ay isang manggagamot yon. Wika ng kaibigan ni Gregorio sa bayan sa tuwing siya ay umaalis. Palagi kasi siyang napag-uusapan doon kahit bumibili lang naman ito. Alam ni Gregorio na ang mismong kapitbahay niya ay mga aswang. Pero wala siyang magagawa at hindi yun rason upang talikuran niya ang lupang pamana ng kanyang mga ninuno. Meron kasi itong kasabihan na, dito ako lumaki, dito ako mamamatay. Kahit ganoon ang pangyayari sa kanilang tinitirhan, ay hindi naman gaanong ikinatatakot yon nila Gregorio. Ang 2 anak niya noong mga panahong yon ay punong-puno ng pangontra laban sa mga ito. Panatag rin ang loob ni Gregorio sa angkan ni Puti. Gawa ng meron silang napagkasunduan nung minsang nagsanib puwersa sila upang magapi ang ibang angkang kalaban nito. Isang araw, habang bumubungkos ng palay itong si Gregorio, ay merong lumapit sa kanya. Yon ang puno ng kanunununuang aswang na itago na lang natin sa pangalang Puti. Gregorio, pwede bang pakiiwas-iwasan mong magsunog ng balat ng nyog tuwing gabi? May mga kasama kasi ditong napeperwisyo eh. Wika ni Puti na medyo malayo kay Gregorio. Para lang yun sa bahay, Puti. Sino ba nagrereklamo sa iyong kauri mo? Tanong naman ni Gregorio. Huwag mo nang alamin. Basta palagi mo sanang pakatatandaan na hindi ka namin tinatalo. Itinuturing ka naming kaisa, kaya wala ka dapat ikabahala. Wika ni Puti habang umaalis papalayo. Hinayaan lang naman ito ni Gregorio, gawa ng hindi niya naman ikinababahala yon. Sanay na siya sa mga aswang na nakapaligid sa kanya. Halos kasi ilang taon na din siyang naninirahan dito kasama ang mga ito. Mabubuti naman ang mga yon sa kanya. Pero sa ibang mga tao ay napakababangis ng mga ito. Pagsasalaysay ng kapitbahay namin ay, isang gabi, kasalukuyang ipinagdadalang tao ang kanyang kapatid nang biglang merong kumalabog sa kanilang bubong. Nagsisisigaw yon at tumatawa-tawa na parabang isang baliw.
Pabalik-balik lang ang paglakad nito sa bubungan na animoy meron itong hinahanap. Hanggang sa tumigil ito sa bubong kung nasaan naroroon ang asawa ni Gregorio. Kasama nito yung nagpapaanak dito. Sa sobrang galit ni Gregorio noong mga panahong yon, ay nilabas niya ito dala-dala ang kanyang latigo. "Demonyo ka! Huwag kang aalis dyan, ha!" Sigaw ni Gregorio habang binubuksan ang pinto. Pagbukas niya ng pinto ay agad din naman itong tinarangka ng kanyang anak. Yun yung kapitbahay namin. Ilang minuto lang ang lumipas noong nakalabas si Gregorio ay bumalik na yon. Nagkakakatok ito sa pintuan ng kanilang bahay habang nagwiwika ng, "Ale, pakibukas ho! Si Gregorio to!" Agad naman siyang binuksan ng nagpaanak sa asawa niya at laking gulat na lamang nito nang makita niyang si Gregorio naduguan. Punong-puno din ng dugo ang hawak nitong buntot pagi, tapos punit-punit na ang damit nito. Hinahabol rin ito ang kanyang paghinga na animoy matinding laban ang kinaharap nito kanina. "Gregorio, huwag kang mabibigla, ah. Kasi patay na ang asawa mo. Pero nagawa ko namang mailigtas ang bata." Wika ng partira. Pagbitaw ng partira ng mga katagang yon, ay biglang nagalit si Gregorio. Galit na galit ito habang tumutulo ang luha. Ang kapitbahay naman namin noong mga panahong yon ay naroon na sa kwarto ng kanyang ina habang umiiyak. Dahan-dahang lumapit dito si Gregorio upang masilayan yon. Pagdating niya sa pintuan ng silid kung saan naroon ang kanyang asawa, ay bigla na lamang itong napaluhod. Nakaluhod yon habang patuloy ang pag-iyak hanggang sa sumubasob na ang kanyang muka sa sahig. Walang katagang binabanggit si Gregorio, bagkus ay tanging paghikbi lamang ang maririnig mo rito. Tinapik-tapik naman siya ng nagpaanak sa kanyang asawa upang kahit papaano ay malunasan ang kanyang kalungkutan. "Pasensya na, Gregorio, ha. Hindi ko nagawang mailigtas ang asawa mo. Partira lang ako. Hindi ako manggagamot na tulad mo." Wika ng partira. "Di naman kita sinisisi. Masaya ako't nailigtas mo ang batang dinadala ng asawa ko. Alam kong magiging masaya siya dahil sa ginawa mo. Heto ang bayad. Makakauwi ka na." Wika ni Gregorio sa partira. Agad namang tumayo yon upang umalis na ng tahanan nila. Hinatid naman ito ni Gregorio sa pinto ng kanilang bahay. Matapos makaalis ng partirang yon, ay doon pa lamang tuluyang nagsisisigaw sa iyak si Gregorio. Di niya alam kung sinong uunahin niya, kung yung asawa ba niya o yung bagong silang na sanggol na anak niya. Fast forward tayo. Lumipas ang taon at matagumpay naman ni Gregoryong napalaki ang sanggol na iniwan sa kanya ng kanyang asawa. Pero kahit napakatagal na ng panahong lumipas, ay pilit pa ring hinahabol si Gregorio ng nakaraan. Itong mga panahong ito ay medyo hindi pa gaanong karamihan ang mga aswang na naninirahan sa nayo na yon. Meron pang mga iilang mga residente ditong normal na tao. Marami-rami pang nagpapakonsulta noon kay Gregorio. Halos karamihan sa mga yon ay biktima ng aswang o mga engkanto at duwendeng nasasagi. Isang araw, pumunta ng bukid si Gregorio at ng dalawa niyang anak. Palagi niya itong dinadala kahit saan siya magpunta.
sa kadahilanang iniiwas niya ito sa mga pangyayanggaw ng mga aswang na naroon sa kanilang nayon. Bantay sarado ang mga ito kahit sa mga pagkaing kakainin ng mga yon. Bago ito kumain ay nakagawian na ni Gregorio na lagyan ng kalamansi ang mga kinakain nito. Mapamatamis man yon, ay walang pake si Gregorio. Basta ang nais niya ay maging ligtas ang mga anak niya hanggang sa tumanda ito. Habang naglalakad sila sa bukid ay merong napapansing kakaiba si Gregorio. Sa bawat pagdaan nila ay meron silang nakikitang kalabaw at paniki. Kumakain sa damuhan ang kalabaw, samantalang ang paniki naman ay nakasabit pabaligtad sa dahon ng puno ng nyog. Hindi naman ito pinansin nila Gregorio sa kadahilanang mas nakatuon ang kanilang wisyo sa kukunin nilang gulay sa bukid na kanilang sinasaka. Nang makarating na sila sa bukid, ay agad nilang kinuha ang mga pananim rito at dali-dali itong binugkos upang makauwi ng maaga. Nang papaalis na sila sa bukid, ay biglang humarang sa daan ang kalabaw na merong paniki sa likuran nito. Hindi pa sumasapit ang 6:00 pero tuluyan na itong nagpakita sa kanya. "Tay, ano yan?" Wika ng kapitbahay ko habang nakakapit sa damit ng tatay niya. Ganon din ang ginawa ng kapatid niya noong mga panahong yon. "Anong kailangan nyo, ha? Umagang-umaga pa't naghahasik na kayo ng kademonyohan ninyo. Pag kayo'y nakilala ko, uubusin ko ang lahi ninyo!" Sigaw ni Gregorio. Kami ba'y tinatakot mo? Baka nakakalimutan mo. Tao ka! Aswang kami! Wika ng paniki habang unti-unting bumabalik sa katawang tao ang anyo nito. Nang makita ito ni Gregorio ay bigla siyang nagulat sa kanyang mga nasilayan. Parang ang pag-ibang anyo ng mga ito ay nakakapangilabot masilayan. Gawa ng naglalabas ito ng napakabahong amoy. Tapos merong mga balat ng mga taong nagsisilagasan dito, kasabay ng likidong napakaitim na hindi ni Gregorio maintindihan kung saan ito nanggagaling. Matapos makapagpalit ng anyo ng nilalang na yon, ay dinila-dilaan ito ang kanyang kamay na parabang isang aso. Ang kalabaw namang sinasakyan nito ay hindi gumagalaw, pero nakakahindik din tingnan ang itsura ng nilalang na yon. Animoy isang demonyong kalabaw ang nasisilayan nila Gregorio noong mga panahong yon. Maliban kasi sa paikot nitong mga sungay, ay wala itong mga buhok sa balat. Napakahaba din ng buntot nito na halos sayad na sa lupa. Umaangil din ang kalabaw na yon habang papalisik na ang mga lubog nitong mga mata. Napakaitim ng mata ng kalabaw na yon na hindi na naaaninag nila Gregorio. Ilang minuto lang ang lumipas ay sumugod ang kalabaw na yon sa kanilang tatlo. Agad namang tumakbo si Gregorio sa mga nagsisitaasang puno upang magtago. Nang nakatago na sila ay hindi pa rin tinatantanan ng mga aswang ang mag-aama. Sumisigaw na sa iyak ang 2 anak ni Gregorio dahil sa labis-labis nitong takot na nadarama. Habang nag-iisip si Gregorio ng gagawin, ay meron siyang nakitang papaitan na nakapulupot sa isang puno. Agad niyang pinutol yon at itinali niya sa buntot paging dala niya. Matapos yan ay naghanap si Gregorio ng pagkakataon upang hatawin ang mga ito. Nang nakatsyempo na siya ay agad niya itong hinataw ng hinataw
hanggang sa maputol ang papaitang nakatali sa kanyang buntot paging dala na naging sanhi upang matapunan ng dagta ang mga yon. Agad itong tumakbo habang nagsisisigaw dahil sa ginawa ni Gregorio. Takbo! Siguraduhin yung matatanggal ang dagtang yan, ha? Sigaw ni Gregorio. Hindi pa man nakakalayo sa mga paningin ni Gregorio ang mga nilalang na yon, ay biglang humandusay ang kalabaw. Pumutol pa ng isang papaitan si Gregorio, tapos sinugod niya uli ang mga ito kasama ang dalawa niyang anak. Habang tumatakbo ay itinatali uli ni Gregorio ang papaitan sa buntot pagi. Nang nakalapit na sila ay papalakas na ang ungol ng kalabaw na yon, habang hinahawakan ito ng paniki sa kanyang muka. Matapos makalapit nila Gregorio, ay pilit itong ipinagtatanggol ng kasama nito. Pagsugod nito ay agad hinampas ito ni Gregorio ng walang pakundangan, hanggang sa lumabas ang mga dugo nito sa katawan. Hindi na nakakagalaw ang nilalang na yon, pero hindi pa rin tapos dito si Gregorio. Para bang ibinuhos niya dito ang kanyang galit at puot sa pagkawala ng kanyang asawa. Nagsisisigaw na ang paniking aswang na yon, pero di pa rin to sinasanto ni Gregorio. Mga demonyo kayo! May balak pa kayong kunin ang lahat sa akin matapos yung patayin ang asawa ko! Sigaw nito sa nilalang. Agad niya naman itong nilapitan at tinali sa leeg nito ang buntot paging merong papaitan. Nagpupumiglas na ang nilalang na yon, hanggang sa unti-unti itong nawawalan ng abilidad na lumaban. Napatingin na lamang ito sa kalangitan, hanggang sa tuluyan ng dumuwal ang dila at dumilat ang mga mata nito. Binali pa ni Gregorio ang leeg ng nilalang na yon upang makasigurong patay na ito. Matapos yan ay pinuntahan niya naman ang nag-aagaw buhay na kalabaw. Tapos dinukot niya ang likod ng tenga nito upang manumbalik ito sa dati niyang kaanyuan. Alam na alam ni Gregorio ang mga kahinaan ng aswang na yon, gawa ng minsan na din itong nakita niya sa kanyang ama noong panahong nabubuhay pa ito. Pagbalik ng nilalang na yon sa kanyang anyong tao, ay bigla naman itong sinakal ni Gregorio. Nagpupumiglas yon pero wala itong sapat na lakas upang tuluyang makatakas sa mga kamay ni Gregorio, hanggang sa namatay na rin ito ng walang kalaban-laban. Itinapo nila ang bangkay ng mga yon sa nyugan. Magmula nang mapaslang niya ang dalawang yon, ay hindi na siya tinantanan ng angkan ng mga ito, sa kadahilanang ang mga napaslang ni Gregorio ay ang anak ng pangkat ng aswang na kalaban nila Puti. Walang pagpipilian si Gregorio kung hindi ang umanib sa mga ito. Noong mga panahong yon ay kusa nang lumapit si Puti, gawa ng siya mismo ang unang nakaalam na merong nagtatangkang kumitil sa buhay nila Gregorio. Nagkataon namang alam ni Puti na meron itong mga pangontra laban sa mga aswang, kaya hindi na niya pinalagpas ang pagkakataong yon upang pulbusin ang angkan na kanyang kinagagalitan. Galit na galit si Puti sa mga yon dahil kinitil nito ang buhay ng kanyang yumaong lolo nang walang kalaban-laban. Nagpaliwanag naman ang panig nila Dodoy, pero hindi yun sapat upang makalimutan ni Puti ang mga pangyayaring yon. Nakatatak sa kanyang isipan na buhay ang kinuha, buhay rin ang kapalit. Matapos malaman nila Puti
ay personal na silang tumungo sa bahay nila Gregorio. Magbabandang 7:00 yon ng gabi sa pagkakatanda ng kapitbahay ko. Gregorio! Gregorio! Wika ni Puti sa labas ng bakuran nila Gregorio. Agad namang napasilip si Gregorio sa bintana upang makita kung sino ang kanyang mga panauhin. Nang makita niyang sila Puti yun, ay nagwika siya ng, "Anong kailangan nyo? Wala akong ginagawang masama sa uri ninyo." "Wala kaming masamang pakay sa'yo. Ang nais lang namin ay makausap ka tungkol sa isang pangyayari. Merong nagtatangka sa buhay mo at sa mga anak mo. Ang kamag-anak ng 2 aswang na kinitilan mo ng buhay ay naghahanap ng paghihiganti upang mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng mga ito." Wika ni Puti. Di naman kumbinsido sa salaysay ni Puti si Gregorio, pero dahil sa pagpupumilit nito ay pinaunlakan na niya ang mga yon, kapalit ng paggapos ni Gregorio sa mga ito, gamit-gamit ang papaitan. Agad namang sinunod ni Puti at ng pangkat nito ang nais ni Gregorio. Nang magawa na nila ito, ay doon na mangha at doon na paniwala si Gregorio. "Kita mo, Gregorio, hindi ako tanga at hindi ako baliw na igagapos ang aking sarili sa mga papaitang ito. Pero dahil sa nais naming makuha ang tiwala mo, ay sinunod namin ang nais mo. Sasabihin ko na sa'yo, nais kong makianib ka sa amin sa pagbuksa sa angkan nila Dodoy. Sa susunod na Biyernes ng buwang ito, ay pupunta ang angkan nila sa nayo natin upang hanapin at kitilan ka ng buhay." Wika ni Puti. Kung nais mong makaligtas ang mga mahal mong anak, ay wala kang pagpipilian. Wika ng kasama ni Puti. Wala namang nagawa si Gregorio kung hindi paunlakan ang mga nais nito. "Sige, pero nais kong bigyan nyo ko ng isang bagay na sumisimbolo sa mga katagang binitawan nyo. Ayoko kasi sa lahat yung pinaglololoko ko." Sagot naman ni Gregorio. Agad namang nagsenyas sila Puti sa likuran upang madala ang nais ni Gregorio. "Nakahanda kami. Ito ang mutya ng angkan namin. Sa yunapan samantala, kapag nabasag yan ay mamamatay ang asawa ng ama ko na siyang pinakamamahal ko sa lahat." Wika ni Puti. Agad namang tinanggap ito ni Gregorio at doon siya tuluyang naniwala na nagsasabi ang mga yon ng totoo. Matapos yan ay kinalagan niya ang lahat ng yon sa kadahilanang nag-aagaw hininga na ang mga ito maging si Puti. Nang tuluyan na niya itong nakalagan, ay agad naman itong nagpaalam sa kanya. Sumapit ang Biyernes na tinutukoy ni Puti, ay doon na nga nag-umpisa ang isang naganap na labanan. "Gregorio! Tara na! Malapit na ang hukbo nila Dodoy. Doon ka na sa amin. Isama mo yung anak mo." Sigaw ni Puti habang lumilipad. Nang marinig ito ni Gregorio, ay agad naman niyang hinanda ang kanyang mga kakailanganing gamit laban sa mga yon. Kahit nasa bahay pa sila noong mga panahong yon, ay rinig ni Gregorio ang mga pag-uungaw ng iba't ibang hayop di kalayuan sa kanilang nayon. Bandang 8:00 pa lang nung mga oras na yon, pero nakakapangilabot na ang mga pagpaparamdam sa paligid. Nang makarating si Gregorio sa bahay nila Puti, ay doon niya nasilayan ang mga aswang na nagsisipaghanda sa mangyayaring labanan. Nagpapahid ang mga bagong yanggaw ng mga langis upang tuluyan na itong magpalit ng kaanyuan.
Ang mga matatandang aswang naman ay naglalakad lamang habang naglalagas ang mga balat nito na animoy natutupok na papel. Nang matapos na ang paghahanda, ay doon na nag-umpisa ang pagharap nila sa angkan ni Dodoy. Kitang-kita nila ang kanilang kalaban na naglalakad sa bukirin. Kasabay nito ang mga nagsisili parang mga aswang. Meron din itong mga kasakasamang mga torong kalabaw na napakabilis tumakbo. Ang tanging dalalang ni Gregorio noong mga panahong yon ay isang bungkos ng papaitan at ang kanyang latigo. Habang naglalakad si Gregorio papalapit sa lugar ng digmaan, ay nag-uusal ito. Nang maikarga na ni Gregorio ang usal para sa proteksyon sa digmaan, ay biglang napaatras maging sila puti dahil sa lakas ng orang bumalot kay Gregorio. Samantalang si Gregorio naman ay nakatingin lang sa angkan nila Dodoy na nagbubungkal sa lupa. Pagtingin na pagtingin ng mga ito kay Gregorio ay bigla itong umangil. Gregorio! Pasugod na sila! Wika ni Puti habang lumilipad. Matapos yan ay una nang sumugod ang angkan nila Puti. Matinding sagupaan ang nangyari habang si Gregorio naman ay walang takot na humarap sa mga yon. Tingnan mo nga naman, Puti. Akalain mo, nakipagkasundo ka sa manggagamot upang magapi ako. Tuso ka talaga! Sigaw ni Dodoy habang papasugod kay Puti. Matinding digmaan ang nangyari laban sa bawat panig. Marami-rami na rin ang nalalagas sa mga ito na halos maging buto na lang ang natitira sa mga napapaslang na aswang. Gawa ng pag nakapatay ang isa sa mga ito, ay pinagkukumpulan nila yon upang kainin. Si Gregorio naman ay marami nang napapaslang sa mga yon, pero kasabay niyan ay ang pagkamatay ng mga aswang na pilit inililigtas ang kanyang buhay. Hanggang sa 4 na oras ang lumipas, ay natigil na ang digmaang yon. Ang natira na lang na nakatayong naglalaban ay si Dodoy at si Puti. Pilit itong naglalaban kahit anyong tao na ang mga ito. Di din kasi maaaring umatras si Dodoy gawa ng ubos na ang kanyang mga kalahi. Mga hayop kayo! Lalo ka namang gagamot! Sigaw ni Dodoy. Pagsapak dito ni Puti, ay agad yung napasubasob sa lupa. Humahalakhak ito kahit napakarami ng dugo sa katawan ng nilalang na yon. Hindi na kami lugi dahil lang ang namin ang pumatay sa asawa mo, Gregorio. Ang dila ko ang pumasok sa silid nyo habang ikaw ay abala sa pakikipaglaban sa isa kong kalahi. Tandang-tanda ko pa ang napakasarap na puso ng asawa mo. Aanhin ko ang anak mo kung kaya ko namang patayin ang ilaw ng tahanan ninyo. Wika ni Dodoy habang patuloy ang pagtagas ng dugo nito sa bibig. Magsasalita pa sana yon nang biglang inihiwalay ni Puti ang ulo nito sa kanyang katawan. Tapos walang awa itong kinain ng kinain hanggang sa maging buto na lamang ang natira sa mga yon. Ang ibang may lakas pang aswang ay naghukay sa lupa at doon nila inilagay ang mga bangkay ng angkan ni Dodoy. Sumapit ang araw matapos ang digmaan, ay doon nila napagkasunduan na sabay manirahan sa nayo na yon.
Dahil rin sa pangyayaring yon, ay binigyan ng respeto ng angkan ni Puti sila Gregorio. Hanggang sa lumipas ang mahabang panahon at tuluyan ng nilisan ng mag-ama ang lugar na yon at di kalaunay napadpad sila sa bayan namin. At yan ang karanasan ng kapitbahay namin na hindi niya malilimutan nung minsang may mga aswang na humingi ng tulong sa manggagamot. Like, share, and subscribe.